Sabi ng Itanong mo kay title na yun. Bukal, Quran at Biblia ang sasagot. Super pa lang bro, pinapanong na tayo bro. Katotohanan sila na sumasampalataya at nagsisigawa ng mabuting gawa. Sila ang pinakamainam sa lahat ng mga nilalang. Ang kanilang gantimpala sa kanilang Panginoon ay paraiso. Nasa ilalim nito ay may mga ilog na nagsisidaloy. Mananahan sila rito magpakailanman. Si Allah ay tunay na nalulugod sa kanila. Gayon din naman sila kay Allah. Ito ay para sa Kanya na may pangangamba kay Allah. Quran, Surah Bayyina 98 at ang mga aya ay 7 at 8. Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ni Sister Donna Belgari. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Assalamualaikum sa aking mga kapatid na mga Muslim at magandang hapon po sa mga kababayang mga Kristiyano na nakikinig po sa hapong ito sa ating palatuntunan. Quran at Biblia ang sasagot. Sa muli po, samahan niyo kami sa loob ng isang oras sa pagsagot at pagtalakay po ng inyong mga katanungan na inyo pong ipinadala sa amin. Ngunit bago po dyan, nais kong bigyang daan po yung ating panawagan. Ang Mindanao People Da'wah Association ay patuloy pa rin sa kanyang pamamahagi ng libreng Islamikong babasahin. Ang atin pong tanggapan ay matatagpuan po sa panulukan po lamang ng Ruales at Sinswat Street. Dito po yan sa lungsod ng Cotabato. Bukas po yan tuwing araw po ng Lunes hanggang Biyernes, alas 9 hanggang alas 5 po ng hapon. Amin pong inaanyayahan yung atin pong mga kababayang mga Kristiyano na dumalaw po sa ating tanggapan at saliksikin po natin ang Islam upang sa ganon tayo po ay magkakaroon ng tamang kaalaman patungkol po sa relihiyong ito. At sa mga nais namang sa mga taga-subaybay ng ating palatuntunan, ito pong pang-radyong palatuntunan natin ay maaari na rin pong makita sa youtube.com. Ang gagawin nyo lamang po ay i-type or i-search po yung aking pangalan, Khalid Sanchez. Doon po ay inyong makita ang iba't ibang paksa na atin pong tinalakay dito po sa ating palatuntunan sa radyo. At maging sa mga sandaling ito, tayo po ay live stream. Naka-live stream tayo, Brother Akaka at Sheikh. Yes. Sa youtube.com/voicefm Cotabato 2016. Yan, Voice FM Cotabato 2016. Nakikita tayo ngayon, Sheikh, sa buong sanlibutan na merong internet. Pero kung wala, wala rin. Grabe ka rin. Kompleto mo talaga bro. Ngayon kung nandoon ka sa planetang Pluto at meron kang YouTube nasa Mars ka, sa kung Jupiter. Kung maabot ng signal bro, kapag pwede ka makapanood ng ating programa. Meron kang libre yung wifi doon, pwede makita nila yung ating mga nagagwapuhang mga binabasa. Allah. Hindi yung mukha. Ito po, sa mga nais namang maka-update sa mga da'wa natin, mangyari pong i-like yung aking Facebook page na www.facebook.com/Bro Khalid Sanchez. Capital letters po yung Bro Khalid Sanchez. At yun, like nyo lang. Like nyo lang po yan. Para sa karagdagang update yan, Sheikh. At sa mga nais namang maging bahagi ng ating paluntunan, ito po, pwede po kayong magpadala ng inyong mga questions sa atin pong hotline. Ito po ang hotline namin, 0915-50-63652. Isa pa, 0915-50-63652. Isa pa, 0915-50-63652. Sa muli po, ang inyong lingkod, Brother Khalid Sanchez. Sa hapong ito ay
kasama pa rin natin yung ating mga magigiting, mga pwede na itong maging mga bayani ang mga taong ito, no? Ang ating mga tagabasa na sa pangunguna po ng ating Hafiz, Pangulong Hafiz. Pangulong tagabasa. Pangulong tagabasa. Iba yung Pangulong Hafiz, ha? Iba yung Pangulong Hafiz. Sisingitan mo si Sheikh Masud. Si Masud pala mo. Pangulong tagabasa po Pangulong natin. tagabasa. Ano yan sa English ba? Chief Reader. Reader. Walang iba kundi si Al-Hafiz Sheikh Morris. Sheikh, ang iyong golden voice dyan. Baka may babatiin ka. Dapat mo kami Chef Pro na ulalabag. Tapos yung Chief Reader. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله المتفضل بلا نقصان والصلاة والسلام على رسول الأمين وبعد. Pinabati ko nga po si Abu Abdullah at saka si Abu Salim at saka sa lahat ng nakikinig dyan sa Ampatuan, Maguindanao. Uy, maganda. At sa lahat ng nakikinig sa oras na ito, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maganda rin pupunta doon sa lugar mo, Sheikh, sa Ampatuan, no? Pwede Dakwa tayo doon, inshallah. Marami kasi mga kababayan natin mga Kristiyano dyan. Lalo na kapag dyan banda sa Kauran, dyan. Esperanza, ganyan. Inshallah, makagawin tayo inshallah. doon, Sheikh. Anong problema? Yan po ang ating Hafiz. Memoryado niya po yung buong Quran from cover to cover. Mashallah. Ito naman, kahit hindi na memoryado ang buong Quran, pero ang buong Al-Fatiha, memoryado niya. Allahu Akbar. Si Brother Al-Kaka, brother. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد يقول الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر. O kayong sumasampalataya, huwag ninyong sundan ang mga yapak ni Satanas, at sinumang sumunod sa mga yapak ni Satanas, katotohanan siya ay nag-aanyaya sa kalaswaan o imoralidad at kahalayan at kasamaan. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, bago po tayo magsimula sa ating programa, sa lahat po ng ating mga kababayan na mga Kristiyano na walang sawang sumusubaybay sa pakikinig sa ating programa, nawa po ang magandang hapon po sa inyong lahat. Sa aking mga kapatid sa pananampalatayang Islam, binabati ko po kayo ng isang pang-universidad na greetings. Pang-universidad, pang-school, ha? Pang-school, bro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So, yun po, no? Bago po tayo magsimula, binabati ko yung aking magulang, si Abi at saka si Umi, sa lahat ng aking mga kaibigan ng mga lalaki, no, sa Ulul Albab. Baka magtaka na naman si Sheikh. Nakikinig ngayon si Brother Fahad Gambal. Si Fahad Gambal. Ayun, maliban po kay Fahad Gambal, no, nakikinig sa hapong ito. Binabati ko yung mga kalalakihang Ulul Albab, no, na kung saan ay pinangungunahan ni Zainuddin Tayuan. Yan po sila Amiruddin, Abdul Ghani, sila Jomar, at saka kay Saidamin. Binabati ko rin siyempre, no, yung mga kababaihan ko naman na mga kaibigan, no? Sila Amira Pendong Zakaria, Aliyah Pendaliday, si Kim, at higit po sa lahat na hindi pa rin makakalimutan, no? Hindi ko makakalimutan na kahit saan man ako, no, sa aking pagdadawa, dala-dala ko yung kanyang pangalan. Pangalan lang naman, bro. Saan mo nilagay? Sa bulsa? Sa puso ko naman. Alhamdulillah. Sa puso talaga Hindi talaga makakalimutan. Yun po, no? Ang kapayapaan po ay sumenyo
at saka sa kay Ma'am Halima Angkad. Thank you, my Masya brother. Allah. Allahu Akbar. Sa Talagang puso. Sa puso talaga. Napakatindi na. Kala ko sa bulsa lang Allah, bro. ilalagay. Hindi pwede, bro. Sa puso pala talaga, no? Masya Allah. Siguro, yan ang kagandahan kapag ka sa puso, Sheikh. Ah, Isinasa puso. Kasi kapag kahit natutulog ka, hindi, Dala-dala hindi mo siya pa rin. nawawala. Allah. Yun. Kasi kung sa utak, baka makalimutan. Pero kung O di kaya sa bulsa, bro. Kung sa puso, nako, Mahirap. puso sa puso na nag-uusap. Inshallah. Inshallah. Sana ipapas ka ni ma'am sa mga subject mo, brother Kaka, no? Yes, bro. Kasi, Pero bro, kasi- nung isang araw, nag-graduate siya, bro. Siya yung naging top 1. Allah. ganun ba? Oh, siya yung naging top 1, bro. Oh, So, dapat napakagaling. na, hindi ko yung makakalimutan na batiin. Oo, Mm. tama yun. Alhamdulillah. O edi, nadadagdagan naman yung mga ipinagmamalaki nating mga teacher. Allah. Ma'am, no? Ma'am yun eh. Allah. O, may isang teacher pa dito, brother Kaka. Sino yan, bro? Ang teacher na ito, isang ma'am din ito. Pero sa tingin ko, siyempre teacher, di ma'am din. Siyempre, Oo. ma'am talaga. Ma'am din ito, brother Kaka. At hindi ito para sa'yo kasi magmumuslim daw. Allah Akbar. Ibig sabihin, bro, siya ay isang Kristiyano, Isang Katoliko. Katoliko. Ako, bakit itong mga Katoliko natin, mga kababayan, ay nagsipag-yakapan sa Islam? Napapansin ko lang, Sheikh, nitong mga nakaraang mga araw o linggo, halos araw-araw dami-daming tumatawag sa atin, nag-PM sa ating Facebook, mga Katoliko. At isa lang ang kanilang hinahangad. Sila ay gustong maging Muslim. Grabe, pansin ko talaga Allah yan, Akbar. Sheikh at Al-Kaka. Ano kayang dahilan, bro? Siguro dahil yan sa pambubulahaw ni Duterte. Si Duterte naman ng Nag-expose ng sa mga kanila nito? Nag-expose ng kanilang mga raw eh. But anyway, brother Akaka, Mhm. unahin muna natin itong si Ma'am. Kasi ikaw nag-open ka ng tungkol kay Ma'am eh. Ito, si Ma'am gusto niyang mag-Muslim. At ito, siguro maganda tawagan natin, no? Yun, bro. Pwede, Maganda. para I-on-air marinig- natin. Para marinig ng marami na Opo, talagang opo. At pwede natin siyang tanungin, bro, kung anong Opo. dahilan kung bakit niya pinasukan ng Islam. Correct. Yun. So, tawagan natin, ha? Idadial ko, ha? Pakinggan sige. nyo, ha? Pakinggan nyo. Tingnan natin kung kakayanin ito ng powers natin na, ayan. Dahil habang dinadial natin si Ma'am, gusto ko dito talaga para marinig ng sambayan ng Pilipino Yes. ang pagyakap niya sa Islam. Hindi ba biro? Hindi na nagbibiro, no? Brother Kaka. Yes. Ayan. Nag-ring na ba? Oo. Nag-ring na, yes, bro. Nag-ring na. Calling pa lang eh. Calling pa lang, bro. Wala pa, calling pa lang to eh. So, baka nasa CR pa siya. Baka So, out habang- of, Yes. gusto niyang gusto nag-message ito, gustong mag-Muslim. Mag-shahada. no? Opo. Ito ang tamang pagkakataon. At least marami tayong makasaksi nito. Ang problema, bro, kung Hmm. siya yung mag-Muslim sa'yo, hindi ka naman Oo nga. makapag-Muslim, bro. Binabati ko nga pala si Brother Omar Reyes Banyas po ng Kingdom of Saudi Arabia at ang kanyang buong pamilya. Nakikinig Yun. din sa atin, Brother Kaka. Masya Allah. At ito na, habang ito na. Yeah. Okay. Bakit? Yan ang problema, bro, kung siya yung mag-Muslim. Oo nga naman. Marami ka nang napasyada, bro. Wala ka pong napamuslim. Correct. Tama yun, Brother Kaka. Nag-ring na ba? Nagaring na siya, bro. Narinig mo Yes, yan? bro, narinig. Okay, yung isa nag-ring, walang sumasagot. Walang sumasagot. Ito, wala rin sumasagot. Walang kumapansin sa'yo, Sheikh. Anong nangyari? Okay na yung okay. Malaman natin yan. Baka kumakain ba sila, bro? Baka, nga naman. Kasi Wala. ito yung Oo, baka natutulog sila. Ayan na. Natutulog sila. Hello. Opo, magandang hapon po. Ito po ba si Ma'am Rachel? Opo, magandang hapon. Opo, magandang hapon. Si Ma'am po ba ito? Si Ma'am? Ma'am? Ay, ako po. Okay. Narinig tayo, brother? Narinig tayo. Okay. Napakaganda yung kayong boses. Okay, Ma'am. Kayo po yung gustong mag-Muslim, no? Opo.
Okay. Ganito po yan, ma'am. Nais ko lang i-inform kayo in advance na tayo po ay live po tayo ngayon sa radio. Napapakinggan po tayo sa buong Voice FM. Central Mindanao. Ayan. So, buong kamusliman po ay sasaksi sa pagyakap mo sa Islam. Pero bago po dyan, nais kong itatanong muna sa iyo kung ano ba yung relihiyon mo, ma'am? For sure lang, baka Muslim ka rin tapos magmumuslim eh. Parang naninigurado lang. Anong relihiyon mo, ma'am Rachel? Umpisahan ko po, ang totoo, nung isinilang ako, bata pa ako, Sige po. yung mama ko po is Roman Catholic. Roman yung Catholic. papa ko is Iglesia ni Cristo. Oh, And then Iglesia ni Cristo. napapasal po sila sa Iglesia ni Cristo. Pero po, hindi po ako nadoktrinahan sa Iglesia ni Cristo. Meaning, hindi po ako nabaptize doon. And then po, nang nagkaedad ako 16 years old, saka po ako nabaptize sa Roman Catholic. So, Ayun. 16 years old po ako Oh. sa Malusog, Basilan po yun. So, Katoliko talaga. And it takes 20 years po, naging Roman Catholic ako. 20 years, Pero ha? for 20 years, Roman Catholic. Pero sa 20 years na po yan, sa 10 years, nakatira ako sa bahay na kung saan yung tita ko po is, balik Islam siya, yung husband niya is Tausug Pampolo Sulu. So, lahat sa bahay, pati mga pinsan ko, balik Islam yan lahat. Balik So, Islam then lahat. ako lang yung nag-iisang Christian sa bahay. Sabi nung isang hardya, sabi niya, bakit ka magbalik Islam ka na lang. Sabi ko, auntie, bata pa talaga ako noon. So, alam niyo na po. Okay. Hindi pa Opo. Okay, so Roman Catholic pala talaga si ma'am, saradong Katoliko. Ito po, ma'am, anong edad niyo na po? 36 na po ako. 36. Pero pag itanong niya po kung ano ang Roman Catholic, hindi ko po may paliwanag talaga. Okay, Kasi okay. hindi ako nagbabasa ng Biblia. Okay. Ipapaumanhin niya po. Yun po, Okay lang po. totoo. Okay lang po 'yun, ma'am. Okay lang po 'yun. Hindi naman ako magtatanong ng mahirap na tanong sa inyo, ma'am, na mahirap din sasagutin, lalo na kapag mathematics. Ito po, ma'am, ha? Ano ba ang sabihin na natin, ano ba ang nakain natin at naisip nating iiwan ang pagiging Katoliko at yakapin ang Islam, ma'am? Anong pumasok sa kanyang isip, Opo. bro, at pinasok niya itong Islam? Sige po. Sa mundo kasi po, walang permanente. Pwede siyang magbago sa anumang paraan. Tulad ng relihiyon, pwede din magbago hanggang kaya bukan ng isipan ng puso kung ano ang tunay, di ba? Ayun. Sige. So, okay. So, naghanap kayo ng tunay. Opo. Marami na nagkayat sa akin noon kasi nakatira ko sa lugar ng Muslim. Pero that time siguro, hindi pa ako handa. Hanggang sa kung saan ako nagturo, more than 13 years, puro mga tausong, mga Muslim ang nakikita ko. So, parang I came to realize po, siguro panahon na rin talaga. Okay, So, alhamdulillah. napapaisip talaga si Napapaisip ma'am. talaga Opo. si ma'am. Nag-isip talaga si ma'am. Hindi kaya dahil sige po. Mahirap mag-embrace sa isang Islam na religion pag hindi ka willing eh. Kasi lahat, baguhin mo yan lahat. Yung paniniwala mo, pananampalataya mo, yung Correct, pananamit. Ang hirap kaya, di ba? Correct. Ayun. So, wala po kayong idea sa relihiyong Katoliko. Sa Islam po ba may idea kayo kung ano ang relihiyong ito, ma'am? Basta ang alam ko lang, pag sinabing Islam, ito ay kapayapaan. Ayun. Pero kasi may isang estadya, kasi natuturo ng madaris, binigyan niya ako ng pamphlet, so binabasa ko naman po. Ang kaso lang, hindi ko siya maisaulo lahat kasi that time kasi busy ako nagturo ongoing ang closing, so maraming mga requirement, tapos graduation ng mga estudyante, so naging busy yung isipan ko. Alhamdulillah. So kapag doubt ako, nagtatanong ako sa ustadya, yun, tapos sa ustads, kasi may Arabic language Islam values 40 minutes every day sa mula grade 1 until grade 6. So nasa grade 6 ako, so nakikinig naman ako sa ustadya kapag natuturo siya. Pero about Arabic, wala talaga akong alam dahil hindi ko yan mabasa.
Opo, hindi rin namin kayo pipiliting magsalita po ng Arabic. Opo. Kaya okay Mahirap po yun. naman yun. Yung pagpasok po sa Islam, ma'am, ito po, yung pagpasok po sa Islam ay napaka simpleng gawain po. Hindi po pahirapan ito, hindi tayo pinapahirapan. At kailangan lang pong gagawin natin ay ang paniwalaan na walang ibang Diyos na dapat sambahin, na dapat kilalanin, kundi si Allah lamang. At kilalanin mo rin si Jesus Christ. Hindi pwedeng maging Muslim ka not unless na kilalanin mo si Jesus Christ bilang propeta, bilang sugo, at si Muhammad, sumakanila ang kapayapaan, sugo, propeta din siya. Huling sugo, huling propeta po. Ngayon, nais kong itatanong muna sa inyo, ma'am, no, para panigurado ito. Kasi mahirap na, baka po pagpasok nyo sa Islam at itatanong din sa inyo ng mga estudyante mo at hindi natin masagot ng tama. Ganito po, ang tanong ko po ay tinatanggap po ba sa sarili mo na walang ibang Diyos na dapat simbahin kundi si Allah lamang? Oo naman po. Po. Okay. Tanggap nyo rin po ba sa sarili ninyo na si Jesus Christ, siya po ay hindi Panginoon, hindi siya Diyos, kundi siya ay isang sugo, isang propeta lang? Tanggap nyo po ba yon? Opo, tanggap ko po. Okay. Tanggap nyo rin po ba na si Muhammad, peace be upon him, ay huling sugo, huling propeta na ipinadala sa mundong ito? Tanggap nyo rin po ba? Opo, tinatanggap ko po. Okay. So, ibig sabihin yan, tanggap nyo rin po ba na yakapin ang Islam? Buong puso po. Tanggap nyo rin po bang iiwan ang mga kamag-anak mong mga Katoliko? Ganito po, mukhang nahirapan kayo. Wag niyo po siyang iiwan, ma'am. Ang iwan mo lang yung pananampalataya. Yun. Yung pananampalataya. Okay. Pero yung mga kamag-anak mo, wag mo iiwan. No? Ganito po, sundin. Opo. Sundin mo, ma'am, kung ano yung sasabihin ko, ha? Okay po. Okay. Ganito, ito yung pagyakap sa Islam. At sinasaksiyan ka ng buong nakikinig na mga Muslim dito sa Mindanao, Central Mindanao. Kasama po yung Hafiz natin at si Brother Akaka. Ito po, Ashhadu Alla. Sandali po, Sige po. maingay. Sige. Hanap kayo dyan ng magandang signal po. Yung medyo Klaro, masyadong yan. Kunting, okay na. Sige ma'am, sundin nyo uli ako, ha? Si Sheikh na lang kaya. Sheikh, dyan ka rin pala. Allahu Akbar. Ikaw na lang, Hafiz. Dyan ka rin pala. Ilhapit mo yung mic. Ay, ito. Apo. Sige. Sundin nyo po kung ano sasabihin ng ating Hafiz, ma'am. Sige po. Ashhadu alla ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah wa ashhadu anna Isa Isa po. Jesus yan. Isa Isa po. Isa. Isa Hindi ko po marinig. Isa po, ma'am. Isa. Banu Maryam. Banu. Tulungan niyo po ako kasi hindi ko po masyadong Okay, marinig. hindi nyo siya. So, Lipat ka na dito, lang. Sheikh. Lipat dyan. Medyo klaro dito. Sige. Lipat. Yan, sige. Wa ashhadu Wa asyadu anna anna Isa Ida banu Maryam Maryam Rasulullah Rasulullah
Rasul. Okay na po, Sheikh. So, yung kanyang Tagalogin natin. Tagalogin mo na lang. Sige. Ako'y sumasaksi Ako'y sumasaksi na walang ibang Diyos na walang ibang Diyos maliban sa Allah. maliban sa Allah. Ako rin ay sumasaksi. Ako rin, sandali po, may dumadaan. Pasensya na po kasi wala ako sa bahay. Okay lang po. Oo, sige lang po. Opo, kasi nagdadrive ako ng motor, nasa daan po ako. Masya Allah. Masya Allah. Dumadaan nga. At ako rin ay sumasaksi Ako rin ay sumasaksi na si Jesus na anak ni Maria. Hello po, na si Jesus na anak ni Maria. anak si Maria. Na Jesus na anak ni Maria Na si Jesus na anak ni Maria. ay sugo. Ayun. Ay Ay sugo sugo. ng Allah. Ay sugo ni Allah. Ako rin ay sumasaksi. Ako'y sumasaksi Na si Muhammad na si Muhammad ay sugo ni Allah. ay sugo ni Allah. Congratulations, Masya. sister. At sa pagsabi mo ng mga pangungusap na yan, ikaw po ay isa ng Muslim. Opo, isang Muslim na babae. At ito po ang namin, ang aming Allah. advice dahil sa tingin ko po mukhang malayo ka sa amin, ma'am. Saang lugar ka ngayon, ma'am? Nasa Zamboanga City po ako. Uwi Okay. po ako mamaya sa Isabela City. Naku, ang layo nga. Ganito po, bilang isang Muslim, meron tayong sinumpaang tungkulin. Yung sinasabi natin, sinumpaan natin yan. So, ang gagawin po natin ay gampanan yung ating sinumpaang tungkulin. Ano ito? Ang sambahin natin yung nag-iisa at tunay na Diyos na si Allah. Ayun. So, kailangan pag-aralan natin, ma'am, yung pagsamba sa Kanya. Meron tayong 5 beses na pagdarasal sa isang araw. Para yan sa... Sige po. Brother Khalid, pwede Opo. po magtanong? Sige po, walang problema. Kasi po, dapat pag-aralan, di ba? Opo. So, may babasahin po ba kayong mga pamphlet? Opo, Basta magbibigay Opo. ideya sa akin. Ibigay nyo kung po. ano talaga. Opo. I-text nyo po sa akin mamaya pagkatapos ng pag-uusap natin. I-text nyo sa akin yung yung address nyo, ma'am, at ipapadala ko sa inyo yung mga Islamikong babasahin na kailangan mo, katulad ng salah, yung pagdarasal sa Islam, no? Malapit na rin yung Ramadan. Opo, malapit na rin yung pag-ayuno natin, isang buong buwan po yun. Kayang-kaya nyo bang mag-ayuno, ma'am? Of course, no? Sa June 6 or ano ba yun? Sa June 6, bro. 6 or 7, inshallah magsimula yung ating Inshallah po. pag-ayuno. Sa June 6 po. Nagsasabi na ng inshallah si mama. Congrats, ma'am. Opo. Ikaw ay isa ng Muslim ngayon. So, lahat ng kasalanan mo na nagawa sa mundong ito, mula nung nakilala mo ang tama at mali, hanggang sa mga sandaling ito, dahil sa taos-pusong pagyakap mo sa relihiyong ito sa Islam, tatanggalin, erase ng Allah ang lahat ng nagawa mong kasalanan, at ang tanging natitira sa iyo ngayon ay yung mga mabubuting nagawa mo. Allahu Akbar. Para kang isang batang isinilang na Walang kasalanan. walang kasalanan. Nako, daig nyo pa ako, ma'am. Daig nyo pa yung si Alkaka. Oh. Daig nyo pa kami dahil para kang tunay na ikaw ang tunay na born again Sheikh, no? Yun. Yes. So, hindi na, wag na po tayong kumain ng baboy, ma'am, ha? Bawal po yan. Maging sa Biblia, bawal po yan. Ay, hindi naman po ako kumakain mula nung bata po ako talaga. Tapos, magsimula na rin po tayong maglagay ng tundong, yung hijab, yung cover sa ulo. Opo, dahan-dahanin natin maglagay ng... Inshallah po, sana magawa ko. Kasi yan ang... Yun. Opo. Tapos keep in touch po kayo kapag may mga tanong po kayo, meron po kayong mga gustong liwanagin sa akin, itatawag nyo lang po sa akin, at inshallah ay sasagutin natin yan. Mama Rachel. Ano yung apelyido mo, Ma'am Rachel? Monsole po. Monsole. Okay, Ma'am Rachel, meron ka na bang napiling pangalan sa Islam para sa babaeng Muslim? Opo, may napili po ako. Ano po yun, ma'am? Sige po. Wafia. Ano yun? Wafia.
Wafia? Wasiya po. Wasiya. Wasiya. Oh, anong Ayun. ibig sabihin nun, Sheikh? Wasiya. Sermon. Oo nga, no? Allahu Akbar. Maalala, bro. So, ma'am, It's loyal, faithful. It's an Arabic name. okay, good. Alhamdulillah. At least nag-research talaga. Siyempre, Nag-research din teacher talaga itong si kausap natin eh. O, teacher si ma'am eh. So, ma'am Wasiya, again po, congratulations sa iyo. Wala pong namilit sa iyo. Ikaw mismo kusang loob na yumakap sa Islam, Masya Allah. na ikay isang debotong Katoliko, no? Hindi ka magalit sa mga obispo, no? Ng panahon, sa ilang taon pong lumipas, Sige po. marami na po ang naghikayat, pero hindi talaga dumating na ako ngayon. Gusto na dumating na sabi ko na talaga. Opo. Maraming salamat, Brother Khalid. Sobrang nakatabang mo. Opo, at ganun din po. Pagpalain ka ng Allah, gabayan ka niya sa lahat ng gawain mo. At sana makita ko kayo in person po para higit na maipaliwanag namin sa inyo kung ano po yung Islam. Islam, ma'am. At baka may... Inshallah po, ma'am, pupunta kayo ng Zamboanga. Inshallah. Pagkasilan. Opo, bago po tayo maghiwa-hiwalay, ano po, baka mayroon kang mensahe sa mga nakikinig po sa aming mga kapatid nating mga Muslim at sa mga nakikinig din pong mga Katoliko sa mga sandaling ito. Baka may mensahe ka sa kanila, ma'am. Go ahead. Para sa akin po, ang tao, pwede magbalik tanaw, pwedeng magkasasin ng bagong paniniwala sa pamagitan ng pagyak Islam. Ito ay taos puso ko pong kinatanggap sa kabila ng lahat na 20 taon ako bilang Katoliko. Kung ako man po magbalik Islam, sana sino man po magkasalubong ko, maintindihan po ako kung bakit naging iba ang pananaw ko, imbes sa Kristiyano ako magyakap, napagpad ako sa Islam. So, yun na po ang desisyon ko at tanggap ko na po ito sa sarili ko. Naway ang pamilya ko, lalo na mga pamilya ko mga Kristiyano, maintindihan nila kung bakit ito ang pinili kong relihiyon. Masya Allah. Sa lahat ng mga nakikinig, maraming salamat po at masaya po ako ngayon dahil ito po ang pinili kong relihiyon. Allah Na Akbar. naniniwala na si Allah lamang ang tanging Diyos na gumawa sa lahat ng tao sa mundo. Maraming salamat po. Takbir! Allahu Akbar. Allahu Akbar. Yan po si Ma'am Wasiya na dating Katoliko po siya. Ang pangalan niya ay si Rachel Monsole. Ngayon po ay yumakap siya sa Islam dito po sa ating palantunan. Quran at Biblia ang sasagot. Masayang masaya ako, Brother Napakasaya, Akaka. bro. Yes, ako rin, Ikaw, bro. Sheikh, masaya ka ba? Ay, Sobra. Mhm. So, itong mga taong ito ay hindi natin kilala, no? Yes, bro. At At sa edad niya, bro, opo, na tumagal siya sa isang reliyon na Katoliko, bro. correct. Oo. So, Sa tingin ko, Brother Akaka, talagang ano na ito. Ito na ang simula yes. na makikita na natin ang grupo-grupong pagpasok ng mga tao sa totoong pananampalataya. Alam mo, Allah. wala talagang ibang puntahan ang taong naghanap ng katotohanan. Ang tao kapag yung teacher yun, ha? Yes. Teacher, may ano yan, matalino yan. No? Yes. Ano yan? Maalam. Maalam yan. Itong mga taong naghahanap ng matuwid na pananampalataya, kapag ka maging bukas ang kanyang isip at puso, hindi siya maging bias sa pagsasaliksik po. Walang ibang bagsakan yan siya, kundi ang Islam. Tama. Oo. Ang bagsak Tama. niya, Islam talaga. Walang ibang pupuntahan kundi Islam. Bakit? Sapagkat ang Islam, ito ang totoong pananampalataya. Yes. Ito ang totoong relihiyon. Tingnan niyo po sa mga nakikinig sa atin ngayon, mga Katoliko, mga Kristiyano. Meron ba kayong narinig, nakita na isang Muslim, isang ustad, isang imam, isang teacher na Muslim na siya ay naging Katoliko, naging Kristiyano? Wala. Pero dito sa ating palantunan, hindi lang mga teacher ang pumapasok sa Islam dito, mga iba nga mga pastor pa, Yung mga pari pa, no? Yes. Mga pari pumapasok sa Islam. Bakit po? Sapagkat nakita nila na ito ang tamang relihiyon. Ang mga taong ito ay mataas ang kanilang napag-aralan sa kanilang relihiyon. Kung pastor ka, pari ka,
alam na alam mo kung ano ang relihiyon mo. Yes. Kaya- Ikaw yung nagpapalaganap ng Oo. iyong relihiyon. Kaya nga laking gulat yan. Parang ano yan parang eye-opener yan na isang pastor o pare, teacher, doktor, mga maalam sa relihiyong Kristyanismo, yumayakap sa Islam. Sapagkat nakita nila ito ang totoong relihiyon. Ngayon po, Tama. para sa amin naman, hindi po kami ang nagpa-Muslim sa kanya. Just to clarify, baka po isipin ninyo, kami po ay nandito para ipa-Muslim ang nakikinig sa amin o di kay yung mga tao. Hindi po. Hindi po kami ang nagpapa-Muslim sa sinumang taong gustong magmu-Muslim. Nais ko lang ipaintindi na ito pong pagmumuslim ng isang tao, ito pong pagyakap niya sa Islam, ito po ay kagandahang loob ng Allah sa kanya. Habag ng Allah. Yes, kagandahang loob ng Allah sa sinumang taong bubuksan niya ang kanyang puso. Ito po ang sinabi ng Allah sa chapter 49 po, at ang aya ay nasa 17 yan, Sheikh, no? 17, 49 po yan ng Quran. Ganito po ang sinasabi. Iqra. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. Ganito po yan sa kanyang pinakamalapit na kahulugan. Iyong ipagbadya, huwag ninyong ituring ang inyong pagyakap sa Islam bilang isang kagandahang loob ninyo sa akin. Hindi, datapwat si Allah ang nagkaloob ng kagandahang loob sa inyo, nang kanyang ginabayan kayo sa pananampalatayang Islam, kung kayo ay tunay na matatapat. Na itong pagyakap ng tao sa Islam, Sheikh, Al-Kaka, ito pala ay kagandahang loob ng Allah subhanahu wa sa ta'ala. isang tao. Kagandahang loob niya ito. Yes. Bubuksan ng Allah ang puso ang dibdib ng sinumang taong kanyang mapupusuan na gawin niyang Muslim. Ganito ang sinasabi niya sa chapter 6 ng Quran, at ang aya 125 po yan. Ganito po. Iqra. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام. Sa kanyang pinakamalapit na kahulugan, At sinuman ang naisi ni Allah na patnubayan, binubuksan niya ang kanyang dibdib sa Islam. napakaliwanag. Napakaliwanag. Ang sinumang naisin ng Allah na Nagabayan. papatnubayan niya, bubuksan niya ang kanyang dibdib sa Islam. Allah. Kaya nga po, kapag kami marinig kayo ng mga taong yumayakap sa Islam, kami po ang trabaho namin, nagpapasyahada. Nagpapasyahada. Kaya nga ako, Brother Akaka, siguro nasa more or less 2,000 katao na ang napasyahada ko. Allah. Pero kahit isa sa kanila, hindi ko nagawang Ipa-Muslim. Ipa-Muslim. Iyon. Bakit? Allah Akbar. Sapagkat ito po ay nasa Allah. Tanungin natin si Hafiz, bro, baka naman siya yung nagpa-Muslim sa kanyang pagano, bro. Oo, ikaw siya. Wala na isang makakaya. Ganun ba? Gawin yan siya. Allah. Pero yung Ka- pagpapasahada, Yun. Napakalaki ang Kaya gantimpala. napaka... Oo. dali Kaya lang natin yun. yun. Oo, Napakadali. kaya natin yun. Oo. Pero yung pagmumuslim na isang tao, yan ay nasa Allah. Nasa kay Allah. Nasa Allah Yun. yan. At Habag ng Allah yan, bro. yes, Sa isang wala tao. yan sa amin. Yung trabaho namin dito sa radio, we are plain propagators. We propagate plainly. Yan. Yes. Yan ang trabaho natin siya, di ba? Yan. Yes. Wa ma alayna Illa Balagul balagul. balagul mubin. Hmm. Ang trabaho namin is ipaalam sa inyo ang mensahe ng maliwanag. Hindi malabo, maliwanag. Yun ang trabaho namin. At
marahil ang taong nakikinig sa amin naliwanagan. Yes. No? At dahil naliwanagan siya, yun, natawfikan ng Allah, iyayakapin niya talaga ang Islam na relihiyon. Lalong-lalo na kapag ang relihiyong pinanggalingan niya, Sheikh, ay magulo. Magulo. Lalo na itong Roman Catholic Church, huwag po kayong magagalit sa akin nakikinig ng mga Katoliko. Mismong ang presidente ng Pilipinas na elect, no, president-elect, ang nagsabi na ito raw ang pinaka-hipokrito na simbahan, Roman Catholic Church. Pinaka-hipokrito dahil bakit? Isipin mo yung kanilang mga obispo at mga kaparian, abay kung ano-anong mga katarantaduhan ang ginagawa nila. Hindi ko po ito sinasabi ng walang batayan. Dahil kapag magsalita po ako laban sa kanila, meron pong batayan po yan. At kapag hamunin po ako, o ibibigay ko kay kay Lolo Digsky at siyang bahalang magpapatunay nito, siya. Oo. Na itong mga obispo ay napaka-hipokrito nila. Mga pari, napaka-hipokrito. Totoo yan. Totoo yung sabi ni Digsky na na pinaka-hipokrito na simbahan ito. At to be specific, yung mga obispo na yan. Alam niyo kung bakit? Hindi kasi nalatag ni Digong yung mga dalil mula sa Biblia, yung mga patunay mula sa Biblia, Sheikh. Pero siguro sa sampulan natin, baka sakaling mabuksan din ang kanilang isip. Hypocrite, napaka-hypocrite. Bakit? Alam naman nila na hindi kayang gawin ng isang bagay, hindi kayang pigilin ng isang bagay, pero pinipigil nila. Kinukontra. Yung bang labag sa batas ng Diyos, labag din sa natural na kagustuhan ng sarili, pero pinipigil. Pinapakita na kaya, pero hindi naman pala. Ay, talagang kahipokrituhan yun siya, Yes. di ba? Halimbawa po, ganito, bibigyan ko kayo ng example. Halimbawa po, itong hindi pag-aasawa ng mga pari at obispo. Ito isang napakalaking pagka-hipokrito. Itong hindi nila pag-aasawa. Bakit nasabi ko po? Dahil hindi naman kaya ng kahit na sino mang tao, basta tao ka, napigilin mo yung pagnanasa. Di ba siya? Hindi kaya yun eh. Tama. Maging yung bakla po, may pagnanasa. Lahat, tumboy, no? Basta tao, yung hayop nga hindi niya kayang pigilin yung pagnanasa na sexual. Ngayon, pinipigil ito. Ipinapakita sa tao na kaya ng sino mang tao na siya ay hindi mag-aasawa. Ang nangyari ngayon, dahil nga hindi napipigil, ayun, gumagawa ng kung ano-anong Kalasuan. nanggagahasa. Ganyan. Napaka-hipokrito niya. Dahil bakit? Hindi naman niya kaya, pero pinapakita niya na ito'y kaya. At ang pinakamasakit noon, nilalabag niya, binabali niya ang batas ng Diyos. Kasi po, sa Biblia, ito pong hindi pag-aasawa ng pari at obispo, ito po hindi galing sa Diyos na aral, Sheikh. Hindi ito galing sa Diyos. Tingnan mo yung ating maluwalhating Quran, nagbigay na ng babala, na yung hindi pag-aasawa ng mga pari na yan, mga obispo na yan, yung hindi nila pag-aasawa, hindi yan ipinag-utos ng Diyos. Aalamin natin sa Biblia nila kung sino ang nag-utos niyan. Pero ganito po ang sinasabi ng aming maluwalhating Quran sa chapter 57 at ang aya ay 27. Ganito po ang sinasabi. Ikro. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. 27. ثم قفينا ولقد أرسلنا نوحا وإبراهيم ثم قفينا على آثارهم برسلنا وقفينا بعيسى ابن مريم وآتيناه الإنجيل وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله
فما رعوها حق رعايتها فآتينا الذين آمنوا منهم أجرهم وكثير منهم فاسقون. Ganito po sa kanyang pinakamalapit na kahulugan. Datapot ang hindi pag-asawa na itinalaga nila sa kanilang sarili na walang batayan. Ito ay hindi namin iginawad sa kanila, subalit ito ay pinaghanap lamang nila upang bigyang lugod si Allah sa pamamagitan nito. Ayan. Napakaliwanag dyan, Brother Akaka, itong hindi pag-aasawa. Hindi pag-aasawa nila itong mga pari at obispo. Yes. Yung hindi nila pag-aasawa na ginagawa nilang doktrina sa kanilang simbahan, yung hindi nila pag-aasawa, hindi raw yan Iginawad. ipinag-utos ng Aba, Yes. ng Diyos na gagawin nila. Hindi pinag-utos. Ngayon, dahil hindi ito ipinag-utos ng Allah, ng Diyos, sino ang nag-utos ng hindi pag-aasawa? Yun ang tanong. Sino ang nag-utos na ang pari, ang obispo, ay hindi mag-asawa? Sino po ang nag-utos niyan? Ang sasagot po, Biblia. Ang nag-utos niyan, demonyo. Demonyo ang nag-utos. Kaya napakalaking kahipokritohan ang ginagawa nila. Tama yung si Lolo Digsky, Brother Akaka. Kasi, Demonyo talaga ang nag-utos. Allahu Akbar. Ito po, sa unang Timoteo, ang kapitulo po ay 4 at ang mga talata ay 1 at 3. Ganito po ang sinasabi. Basahin ko. Ngunit hayag na sinasabi ng Espiritu na sa mga huling panahon ang iba'y magsisitalikod sa pananampalataya at mga kikinig sa mga espiritong mapanghikayat at sa mga aral ng demonyo. Sinasabi dito siya, mga aral ng demonyo. Di sinasabing aral ng Diyos. Yes. Mga aral ng demonyo. Ano po ba yung mga aral ng demonyo? Sa 3, ganito po ang sinasabing aral ng demonyo, doktrina ng demonyo, na ipinagbabawal ang pag-aasawa. Aral, doktrina, utos ng demonyo, ang hindi pag-aasawa. Tama naman. Dahil ang gusto nga ng Diyos go to the word and multiply. Gusto ng Diyos mag-asawa Magparami. Magparami ka. Ngayon, pinipigil nila ang isang bagay na hindi kaya. Labag na sa utos ng Diyos. Labag pa sa natural na kagustuhan ng isang tao. Hindi mo kayang pigilin ang gutom siya. Ikaw, nagugutom ka. Sabihin mo sarili mo, kaya mong kontrolin na hindi ka magugutom? Tao ka lang eh. Nauuhaw ka. Kaya mong kontrolin ang sarili mo na hindi ka mauhaw? Tao ka lang. Kaya mong pigilin ang sarili mo na hindi ka mapapagod sa pagtatrabaho? Tao ka lang. Ngayon, kaya mong kontrolin ang sarili mo sa sexual na pagnanasa? Kaya mong pigilin yun? Hindi mo kayang pigilin yun. Kaya napakalaking pagkahipokrito ang ginagawa na hindi naman kaya pero ipinapakita sa tao na kaya. Nilalabag niya ang utos ng Diyos. Sinusunod niya ang utos ng demonyo. Yung mga yapak ni Satanas. Opo, kaya tama yung sinabi ng kababayan nating incoming president na ang pinakahipokrito na simbahan itong Roman Catholic. Dahil bakit? Yun ang pinakapatunay doon. At napakarami pa, Brother Akaka. Yes. Alam nyo ba kung ano ang dapat gagawin sa mga pari na katulad nito? Ayon po sa Biblia. Alam nyo po ba kung ano ang dapat gagawin sa kanila? Huwag po kayong magagalit sa akin. Biblia po ang aking babasahin, Brother Akaka. Ang Biblia po nagsabi na kapag ganito po ang mangyari, itong mga paring ito, abay, ang dapat na gagawin sa kanila, Brother Akaka, magugulat ka siguro, Sheikh, Ano ang kaya, dapat na gagawin sa mga paring ito, mga hipokrito na mga paring ito, ang dapat na gagawin sa kanila ay magparami? hindi. Pupunasan ang mukha ng tae.
Aha. Biblia ang nagsabi. Biblia po ang nagsabi niyan. Yan ang, o di kaya, Yung mga pare bro, ang pinapalaganap nila ng kasulatan yung Biblia, pero sinisiraan sila ng opo, Biblia. ito, may Biblia tayo, Brother Akaka. Itong dala kong Biblia, ito po ay Biblia po ng mga Katoliko ito. Anong wika yan, Biblia sa Kristohanong Katilingban. Bisaya ito, Bisaya. Brother Akaka. Kaya gusto kong ipaglilingkod mo, Brother Akaka. Kayang-kaya mo yan, Brother Akaka. Yung Bisaya mo. Siya na lang siya. Kaya mong Bisaya siya? Oh. Si Ito, Brother Biblia. Akaka kasi expert yan sa Bisaya. Itong mga pari na ganyan, nako. Ang sabi po ng Biblia, dapat pupunasan ng tae yung kanilang mukha. Pasensya na po sa nakikinig ngayon na nagme-merienda o di kay tanghalian ng late. Mag-alas 2 na eh. Meron din kasi nagtatanghalian ng alas 2. Alas 2. Basahin mo, Alkaka, ganito po ang sinasabi ng Biblia sa aklat po ng Malakias. Ang kapitulo ay 2, simulan mo sa 1 at hanggang 3. Magbibisaya ka muna dahil maraming nakikinig ngayon, mga Bisaya rin. Okay. Basa, Ikra. Bago kito basayan bro, pasensya na muna sa mga Nagmerenda. mga Bisaya. Okay. Sakali hindi masyadong nito mabasa. Okay. No problem, Brother Akaka. Okay. Kining maong pahimagno alang sad ninyong mga pari. Kon dili mo maminaw inyo. Teka. Pahimangno alang sa kaninyong mga pari. Sabi pari, no? Pari. Advice ito para sa mga pari. Ayun. Itong binabasa niya, pahimangno is advice yan eh. Advice para sa mga pari. Ano yung advice para sa mga pari? Tuloy. Kon dili mo maminaw inyo. Kung hindi daw kayo makinig. Ayun, tinatagalog ko na. Sige, Brother Kaka, Tagalog natin. Sige. Magpakabana aron himayaon ang akong ngalan. Kung hindi daw kayo gagawa para i-glorify the name of God, ano raw mangyari? Tunglohon tamo. I-curse. Isusumpa kayo ng Diyos. Yun ang una siya. Isusumpa ng Diyos. Ano pa? Bisan ang inyong mga panalangin. Kahit ang inyong mga dasal. Tunglohon tamo. Kay walay bisag usa nga nag-alagad sa tinud-anay. Ika-curse daw ng Diyos itong mga pari dahil kahit isa sa kanila ay walang totoo. May isa sa kanila siya ay walang totoong nagsilbi sa Diyos. Yan Itong mga ang pari. masakit na Matindi katotohanan. kahit isa wala. Kahit isa. Biblia sabi. Ulitin mo ba? Sabi niya. Tunglohon tamo kay walay bisag usa nga nag-alagad sa tinud-anay. Walay bisan isa. Wala kahit isa sa kanila ang nagsisilbi sa Diyos na totoo. Talaga napaka-ipokrito. Tuloy, Brother Kaka. Ano pa? Sa pagkakaron, piangan ko ang inyong bukton. As of now, sabi niya, babalian ko kayo ng braso. Matindi yun. Sakit ha? Babalian ng braso itong mga pari. Yung Panginoon na mismo ang magbibigay sa kanila ng babalian parusa. sila ng braso. Ito tuloy, Brother Kaka. Ano pa? Akong labayog hugaw ang inyong mga nawong. Period. Tatapunan niya raw ng dumi ang kanilang mga mukha. Anong klaseng dumi ang itatapon sa mukha ng mga pari? Tuloy. Sa taigyud sa inyong kayupan. Grabe. Talagang binanggit ha? Tai mismo. Ito yung maintindihan ko dito bro. Kahit hindi ako Bisaya. Yun tai. lang. Ibig sabihin tayo bro. Tayo talaga. Tai ang sasabi. Wala Biblia nagsabi niyan ha? Biblia po ang nagsabi niya. Ano ibig sabihin niya bro? Yung may tayo dyan. Yung tae, ito ipupunas sa mukha ng mga pari. Grabe. Babalian, babalian sila ng braso. Tapos, dahil wala sa kanila ang matino, wala daw sa kanila ang totoong nagsilbi sa Diyos. Itong mga paring ito, sabi ng Biblia. Ayun. Alanganin masyado. Pupunasan ng tae yung kanilang mukha. Grabe. Aba, matindi bro. dapat pala Doble yung parusa bro. dapat talaga makarating ito kay Lolo Digski, itong sinasabi natin. Para naman ito yung kanyang magiging batayan. Marami kami nga yung namin, septic tank, punong-puno, pwede na 'yon. Pwede na 'yon. Hindi po ako ang nagsabi niyan. Hindi po ako. Kami po nagbabasa lang na sa Biblia. Kung gusto niyo pong alamin, andito mismo, hawak-hawak namin ang Biblia. Wala raw ni isa sa mga pari ang totoong nagsilbi sa Diyos.
Grabe. Kaya ang dapat gagawin sa kanila, punasan o tapunan ng tae yung kanilang mga mukha. Yan, pang-insulto yan sa kanila. Dahil bakit? Wala nga sila, hipokrito ngayon. Wala ni isa sa kanila ang totoong nagsilbi sa Diyos. Wala ni isa sa kanila. Kung ano yung utos ng Diyos, binabali. Sabi ng Diyos, mag-asawa ka. Sila naman hindi mag-asawa. Yes, dahil yun ay Kabaliktaran ng ginagawa. Bro, yung utos ng demonyo. Oo, sinusunod utos ng demonyo. Sabi ng Biblia, huwag kumain ng baboy. Pinapakain nila ng baboy yung kanilang mga member. Nasa Biblia yun, bawal kumain ng baboy. Pero yung kanilang mga membro, pinapakain ng Biblia. Ngayon, pinaparusahan. Leviticus 11, 7 hanggang 8 yan. At saka Deuteronomio 14:8, bawal ang kumain ng baboy. Si Jesus Christ hindi kumain ng baboy. Pagdating niya, Mateo 5:17, sabi niya kung ano yung mga naunang utos, sabi niya, ipapatupad ko yun. Hindi yun dapat baliwalain, hindi dapat babaliin yun. Tingnan nyo, kung ano-ano mga itinuturo sa mga member. Kaya po, hindi katakataka na marami sa mga miyembro ang nagsipag-alisan at yumayakap ngayon sa Islam. Allah. Patunay niyan yung teacher na kausap natin na yumakap sa Islam. At iba pang mga pari. Marami akong mga kilalang mga pari na mga kasama ko na ngayon sa da'wah. Mga pastor. Mga pari yun. Allah. Sila ngayon nandito sa Islam. Ganon kasi sila eh. Ganon kasi, Sheikh eh. Hindi natin masisi ang mga taong magsipag-alisan. Dahil sila sumasaliksi sa tunay na relihiyong. Ang simbahan, dapat walang bayad. Pero sila, nangungulekta sila ng bayad sa kanilang mga member. Walang bayad dapat ang simbahan, Sheikh eh. Walang bayad. Si Kristo mismo ang nagsabi, walang bayad. Pakinggan niyo po, babasahin ko sa Biblia. Ganito ang sinasabi ni Kristo sa Mateo 10 at ang talata ay 8, ganito po ang sinasabi. Magpagaling kayo ng mga may sakit, magpabangon kayo ng mga patay, maglinis kayo ng may mga ketong, magpalabas kayo ng mga demonyo. Tinanggap ninyong walang bayad, ay ibigay ninyong walang bayad. Utos ni Kristo yun. Tinanggap ninyong walang bayad, ibigay ninyong walang bayad. Libre dapat ang relihiyon. Pero tingnan nyo, kapag ikay Katoliko, magpabautismo ka, may bayad, Sheikh. Magpamisa ka sa patay, may bayad. Regular, special, kung ano-ano mga babayaran mo. May branches pa. Magpakasal ka, may bayad. At kung ano-ano pang bayad na hinihingi nila. Sabi sa Biblia, walang bayad. Sabi ni Kristo, tinanggap ninyong walang bayad, ibigay ninyong walang bayad. Libre dapat. Ngayon, mapupurdoy ka kung nandyan ka sa relihiyong yan. Paano na yung mga pobreng mga Siguradong mapupurdoy. Kaya nga, sabi nga ni Lolo Digsky, napaka-hipokritong institusyon yan. Dahil sila mismo ang lumalabag sa Biblia. Sabi sa Biblia, ang mga pari, pastor, dapat may asawa. Brother Akaka, hindi sinasabi sa Biblia, na ang obispo ay walang asawa. Ang sabi sa Biblia, dapat itong mga pari, mga obispo, merong asawa. Ito po ipaglilingkod sa atin ng ating Sheikh naman. Tagalog ito, Sheikh. Ikaw na lang, Brother Akaka, mas malapit kayo. Unang Timoteo 2 at ang talata ay 2. Ganito po ang sinasabi. Ikra. Dapat nga na ang obispo ay walang kapintasan. Asawa ng isa lamang babae. Ang obispo ay walang kapintasan at asawa. Asawa daw, Brother Akaka, ng isang lamang babae. Dapat may asawa pala. Yun ang sabi ng Biblia. Dapat ang obispo may asawa. Isa sa mga requirement na kapag maging pari o bishop ka, dapat meron kang asawa na babae.
Talagang malaki yung kanilang paglabag. Yun ang requirement sa Biblia yun. Kautusan. Ngayon, nakikita niyo ba ang mga obispo na sila nag-aasawa? Babalitaan na natin, nanggagahasa. Nababalitaan natin, pumupunta sa mga bear house at kung ano-ano mga ginagawa doon. Brother Akaka. Yung pinanood ni Apis kanina, bro. Oo. Grabe. Ano yun? Anong tawag doon, bro? Nagmamasturbate sa harap ni during misa. Tabi mo pinagago. Kalat na kalat yan siya sa Sa social media. Oo. Isipin mo. Sa harap misa. Kasi, nilalabag ang Biblia. Sabi sa Biblia, dapat kung bispo ka, may asawa ka. Hindi siya nag-aasawa. Hayaan tuloy. Wow. Ayan. Dapat, hindi ka dapat, huwag mong pigilin yung pagnanasa mo, mag-asawa ka. Sinusunod mo, doktrina ng demonyo Hindi ka nag-aasawa, yan ay utos ng demonyo. Kasi ang sabi ng Biblia, dapat mag-asawa ang mga pare at obispo. Ngayon, hindi sila nag-aasawa. O, di ba? Yes. Kaya ang tao, nabuksan ang kanilang isip na mali ang pananampalatayang ito. Imagine mo, Sheikh, ang daming mali na itinuturo. Ang tao, tinuturo ang sasamba sa rebulto. Ilabag sa Biblia yun. Ang daming talata sa Biblia na bawal ang sumamba sa rebulto. Exodus 20. Yan, basahin nyo yung buong Exodus 20. Mababasa nyo doon na bawal ang sumamba, yumuko. O kahit na hindi mo sasambahin, Sheikh, yuyukod ka lang doon sa rebulto. Bawal din sa Biblia. Ayan, itinuturo ba yan na bawal? Sa simbahang Katoliko? Hindi po. Ito po, babasahin ko. Exodus 20, ganito po ang sinasabi. Simulan ko po sa 3. Huwag kang magkaroon ng ibang mga Diyos sa harap ko, sabi niya. At huwag kang gagawa sa iyo ng larawang inanyuhan. Rebulto ito siya. Unang kawangis man ang anumang anyong nasa itaas sa langit o nasa ibaba sa lupa, unang nasa tubig sa ilalim ng lupa. 5. Huwag mong yuyukuran sila. Yun ang utos. Huwag mong yuyukuran sila. Yuyukod ka. Bawal yon sa Biblia. Nautos ng Diyos. Nakikita po natin ngayon, hindi yan ipinagbabawal ng simbahan ito. Lalo na kapag piyesta ng Nazareno siya. Daming nakipagbalyahan, nakipagpatayan ng mga deboto ng itim na Nazareno. May naubaran na, bro. Makahalik lang, makayukod lang doon sa reboltong ito. Bawal sa Biblia yon. Di ba napakalaking pagkahipokrito ang ginagawa nila? Napaka. Ang tao tuturuang magsimbang gabi, pero ginagawa sa umaga, hindi sa gabi. Kapag sasapit yung Pasko, merong tinatawag na simbang gabi. Pero ginagawa sa umaga. Pero ginagawa nila sa umaga. Dapat gagawin sa gabi. Kasi simbang gabi naman kaya yan Napakalaki talaga ng pagkakamali, bro. Correct. Ito yung isa pa, yung Santa Claus. Napakalaking mama na tatawagin mong Santa. Dapat santo. Kasi may balbas pa nga yun Katulad ba ng Santo Papa o di lalaki? Pero siya. Santa Claus, dapat babae yan kung Santa. Kita nyo, Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Dapat ginang. Dapat ginang. Kailan ba naging Ginoo si Maria? Allahu Akbar. Grabe. Di ba yan mga simple na mga bagay na gagamitan mo lang ng konting common sense, makikita mong niluluko ka pala ng simbang ito, pinapangwartahan ka lang pala, at wala kang dapat na ipag-aksaya sa panahon mo para mananatili ka sa reliyong ito. Na ang dapat mong gagawin ay aalis ka, hanapin mo ang tunay na pananampalataya na siyang makapagligtas sa iyo. Relihiyon na makatulong sa iyo Allah. para maligtas ka. Huwag yung relihiyong pangwartahan ka. Ano ang relihiyong ito? Ito po yung Islam. Ito ang relihiyon ni Jesus Christ. Ito ang din ng lahat ng mga propeta. Mula pa kay propeta Adam, Noah, Ibrahim, Sulaiman, Dawud, Jesus Christ at sa huling propeta na si Muhammad, sumakanila ang kapayapaan. Ang kanilang relihiyon po ay kapayapaan, Islam, peace. Yun po ang kanilang relihiyon. Hindi po Katoliko.
Si Jesus Christ, hindi po Katoliko. Wala pong mabasa sa Biblia na si Jesucristo ay Roman Catholic. Kasi hindi naman siya Romans. Si Kristo ay isang Hudyo, hindi siya Roman. Siya ay Hudyo. Yung Romano nga ang nag-persecute sa kanya, di ba? Tama. Brother Akaka. Kaya po, hindi po kami magsasawa na kayo po ay aanyayahan sa matuwid, sa tamang relihiyon, sa Islam, sa pagsamba sa nag-iisang tunay na Diyos na si Allah. Yan po ang magiging gabay natin para tayo po ay magkakaroon ng kaligtasan, magtatamo po tayo ng kapayapaan sa ating isip at puso, at higit sa lahat sa kabilang buhay. Magtatagumpay tayo hindi lamang dito sa lupa, maging sa kabilang buhay. Allah. Wala na po kaming oras na natitira sa aming paluntunan. Una po sa lahat, bago ako magtatapos, Brother Akaka, ako po ay nagpapasalamat sa inyong dalawa, ni Sheikh Morris, Hafiz natin, at sa iyo din, sa inyong presensya at sa mga nakikinig sa atin, na walang sawang nakikinig. Maraming salamat po. At ako naman ay humihingi rin po ng patawad. Kung sakaling may mga bagay po na aking nasabi, na maaaring ito po ay naging masakit po sa pandinig ninyo, ako po ay humihingi po ng patawad po o paumanhin. Sinisiguro ko po sa inyo, yun po ay binabasa lamang namin. At kung sakaling nasaktan po kayo, hihingi po ako ng patawad. Sana po itong palatuntunan namin ay maging daan upang mabuksan po ang ating isip sa tamang pananampalataya at masimba natin ang tunay na Diyos na si Allah. Maraming salamat po at hanggang sa muli. Ito po inyong lingkod, Brother Khalid Sanchez. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itanong mo